Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday, March 31, 2025 at buti na lang hindi sumabay sa lagapak yung market natin. So, yung galawan sa Asian markets, sa crypto, sa US market at saka European markets, grabe yung laglagan po nila for today's trading natin. Una, nung Friday, yung ating US market, malakas na rin talaga yung closing niya. So, yun nga, yung in-anticipate natin. Tingnan natin by, naku, magbubukas pa naman yung market din natin by April 2. Alam ko, April 1 lang yung holiday natin, di ba? So, bukas lang in celebration para sa Ramadan. Pero, okay, buti na lang hindi tayo sumabay sa, sa laglagan sa market. Pero, yun nga, siguro dahil na din sa wala na nga masyadong foreigners dito sa market. So, kanina, ano naman siya, nag-bounce at pre-close. So, nag-close tayo at 6,180.72. So, 0.54% yung ginalaw. So, maliit lang siya and then meron siyang 249K net foreign buy dito sa market. Ayan. So, wala na siguro mapuntahan yung mga foreigners sa trading sa global market kasi nga po, puro sell-off yung nakikita natin. Hopefully nga hindi tayo madamay sa April 2 na galawan ng global markets. Okay? So silipin natin yung mga gumalaw for today's trading natin. Yung mga namayagpag pa rin is, kung papasin nyo dito, listahan ko is yung mga dati pa rin last week, yung mga mining, yung pinakamalakas pa rin sa Philippine market natin. Kasi nga, yung gold prices ulit is umakyat na naman. So sila kasi yung safe haven kapag medyo mahina po yung global markets natin. Okay? So pero yung iba maliban dito kay PHR, so grabe yung lakas ng laglagan niya. So maraming investors yata nang pull out kay PHR. Nag-drop siya ngayon, unfortunately, negative 29.61%. Parang yung ginawa kay kay Certec natin last time binuhusan siya. So meron siya negative 3.7 million net foreign sell. Ayan. So hopefully wala kang hawak na PHR. And then si Plus, yung alaga natin, ayan, medyo gumanda ulit yung galawan niya. So meron siyang 3% na galawan for today's trading. Pabalik na naman, no? So meron siyang 22.4 million net foreign buy. So PhilWeb, ito yung mga nauna kaninang umaga, nag-close siya at mas mababa siya ng konti, no? Umabot to ng 10% yata kanina. So nag-close siya ng 5.56% and meron siyang 512K net foreign buy. Tapos si MA at saka MAB, umakit din. Meron siyang 12% na galawan. So, yung mga traders natin nandito sa mga penny stocks. EPX, breakout, candle ulit, 6.09%. Buti hindi tayo napabenta nung di ba, lumaglag to nung mga nakaraan. So, nakabawi siya. Medyo maganda rin yung sipa niya for today. And then si Vitarich, sinama na rin natin dito sa andito pala sa trending stocks. Meron siyang 5.88%. Solid din yung kandila. And meron siyang 826K net foreign sell. Okay, so kung ano yung mga trending natin last time, sila pa rin yung gumalaw for today's trading natin. Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin as usual. Yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Mayroon po kasing risk na involved sa market, due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto nyong bilhin. Lalo na ngayon, ako. Hindi natin alam kung saan pupunta yung mga stocks natin dahil dun sa mga tariffs ni Donald Trump. And then, follow mo ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa mga reviews natin or join ka dito sa trading community. So, check mo na lang yan. Tapos yung mga post natin. Wala tayong pag-usapan ng bago, no? Na IPO. So, yun lang si Topline. Last day of initial public offering niya. So, meron tayong vlog sa kanya last time. So, maraming salamat doon sa mga viewers natin, company reviews, mga sample trade sa market. Ayan, check mo na lang. Aral na lang tayo habang mahina yung market. Basic indicators, technical analysis ulit, and fundamentals, yung mga risk management plus basic stock market studies natin. Okay? And then follow mo ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to para sa mga laglag din. Laglag din yung mga play to earn games natin. Anyway, kung may bago, check mo na po yan. And then sa social media, follow mo ako dito sa ating Facebook account na Palabi Trader at saka dito sa Facebook page para update ka sa mga posts natin. Butagipik, yung mga articles natin sa local market.
And then, ano yung mga post natin for today's trading? Dito muna tayo sa, kasi meron na si ano eh, Philippine Stock Exchange. Okay. So, napabuti pa ng konti yung kahinaan ng global markets dito kay Philippine Stock Exchange kasi bumawi sa pre-close yung ating properties. Sino ba to? SMPH o si Ali? So, nag-up siya ng 3%. Pero si services, so nag-drop tayo na negative 12, 2.16%. Mining at saka industrial more than 1% na galawan. Pero sa pre-close lang to pumitik. So, hinila yung isang property yata to na pinaakyat. And net foreign buy is buti naman kahit paano may panlaban tayo sa April 2, 249.68K net foreign buy. Okay? Pero hindi natin sure yan kasi medyo nakakatakot yung sentiment sa market. Okay? So, foreign funds bought, BDO, China Bank, East West, Metrobank, ASEN, SPNEC, EMI, Jollibee Keeper, IMI, AC, Aboitiz, GGS, si Ali siguro na. Ali, Eritz, Emrit, SMPH, at saka si Globe. Foreign funds sold, BPI, PNB, Security Bank, AP, Manila Water, CNPF, DNL, AGI Costco, CRIP, MEG, TEL, ICT Bloom, at saka si PHR. So sa galawan ng mga blue chips, SMPH. Okay. So ito yung pinitik kanina. So nag-close siya ng 5.26%. Pinitik din si ASIN. Hindi ko rin nakita ang gumalaw to noong umaga eh. So meron siyang 5.19% sa close. O, ang tataas ng galaw, no? AC, 4.97. Bamiral ko. So balik breakout. 4.17. Si Monday natin is 3.29 at saka si Ali is 3.14%. Nalaki ng pitik ka. Tapos sa mga losers sa market natin, nanguna pa rin si Blueberry, kaya pala sama sa ano. Trending stocks, pero hindi natin sisilipin. Negative 5.19%, ICT minus 4%, CNPF minus 2.79 at saka yung breakout ni Converge nagre-retest na naman at 2.21%. Okay? So, very bad. Yung ibang mga stocks, dividend schedules, March 31 to April 4. Ayan. So, ex-date ni Converge pala ngayon. O kaya siya nag-drop siguro. JT Cup, ngayon din. And then APX is by April 3. Okay, hopefully hindi masyado maka-apekto sa price action niya. CREC, net income in 2024, up by 2%. Ayan, kaya ba 2% din lang yung ano, pa-breakout nito. Tapos ang holiday natin is April 1. Tapos magre-resume tayo ng April 2. Tapos Thursday and Friday, di ba? Normally walang pasok sa sa Pilipinas, Holy Thursday at saka Holy Friday. Tama ba to? Okay, dahil sa Ramadan. Okay. Ayan, malimbasa natin. Ayan, so resume ulit tayo by April 2. Third week yata yung ano, di ba? Yung Holy Week pala natin. Raslag executes a power supply agreement with FDC, Retail Electricity. Yan, mga gold ulit yung tumaas. So nag-record high ulit siya. ASEN and its subsidiary signed omnibus loan security agreement. Laki 34 billion. Asian stocks plunge across the region amid tariff fears. Japan's Nikkei sinks 4% kasi siya yung pinakamalakas sa ano, di ba? Mga cars. So 25% tariffs. Gold, all-time high. CREC, okay. So may mamimigay ng dividends na 100%, 106% of its distributable income. Japan's Nikkei Index drop ulit. Is just a reality of situation as an island and the cost required to insulate sensitive infrastructure from natural disaster. Ano ba to? To avoid the data center business. Okay. CSM. Artalan, wholly owned subsidiary, purchases to real properties in Quezon City. GTCAP plans to allocate between 100 million and 200 million for capital expenditures. Okay, laglag yung mga stocks. Ayan. So, PHR. Executives at PHR of Duterte Crony, Dennis Oy are scratching their heads as the company's stock continues its downward spiral with no clear explanation for the sudden drop. Ayan, wala ding alam kung bakit bumabagsak si PHR. Pero yun lang, tatakot lang yung investors. Ayan. So, kanina umaga, ayan, mas marami yung mapula kaysa berde. Ito yung mga last Friday na galawan. JT Cup plans to invest up to 200 million this year.
200 million investment from JT Cap ulit. Ano ba to? The week ahead. Ayan, pwede natin basahin yan mamaya. Tapos, okay, Airline profitability plummets in 2024. Is the data center business dead? Ayan, wala tayong nakikita sa news. Alam ko si Converge, di ba? Magtatay siya ng data center niya, sabi niya last time. Okay, so tapos share buyback ay JSEB at saka si Ali naman. Okay? No trading day by April 1st. So grabe yung grabe yung galawan sa sa global markets ngayon. Okay. So patalsas ulit yung ating Petron channel, yung mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito. Kailangan ngayon talaga ang hirap mag-trade during this time. Maliban na lang kung natsabahan mo sina MA, MAB. So sila yung namayagpag Grab saka si PhilWeb, di ba? Umakyat na umakyat yung price action nila. Okay, so tingin tayo dito sa galawan. Sa chart, so 6.3 pa rin naman. Pero hindi tayo optimistic na makalampas kagad dito sa range na to. Especially during the tariffs implementation ng US. Ayan. So baka mag-sideways lang tayo dyan sa area na yan. At hindi pa naman tayo nakakablik sa RSI 50 level. Ayan. So welcome natin yung 250 million na net foreign buy, 0.54%. 6,180.72. Okay? So, tingin tayo sa movers. Si Instagram, marami na yata naiinis. Naiinis May mga post na nakita ko doon na naibalik na lang daw yung dati. Kaya pala, inaayos si Instagrams yung lalagyan niya ng AI feature si Investa. Ayan. So, ewan ko kung makakatulong yun sa trading natin. Kailangan lang naman natin is meron talagang net foreign buy sa market. Okay, maganda yung feature niya. Pero baka 'yun, baka gawing para sa mga Investa Prime holders lang nila. Ayan. So anyway, punta tayo dito sa winners ng market, yung may volume MA. Okay, so grabe parang Tory si na. MA 12%, sino pa? Jerry 11%, MAB 9%. Ayun, parang Tory yung mga illiquid stocks natin. Last time APX, ito breakout. Hopefully tumuloy siya. Sinahuli natin yan. Vitarich, ayan ang ganda rin ng niya, no? Ng breakout, 5.88. SMPH is closing lang. At saka si CSN, tig 5%. Ayala, 4.97. Tinitik din to, no? Tapos, Ferro, nagkaroon siya ng volume, 4.04. Nangyari sa dito. Tender offer natin dyan. Tapos si Ali is 3.14. Okay? Si BLL hataw din, no? O, tignan mo nga naman, nakabalik na sa galaw niya. Plus, 3% din. FCG, walang volume. Sino pa? GT Cap, 2%. Okay? So, punta tayo sa si LPG, bumalik din. No? At saka si Emperador. Ayan, pabalik si Emperador. Tapos, sa losers, tingin natin, PHR yun na una. Ayan. So, oversold na naman. Minus 29.6%. Ara, minus 7. Eh, hindi na tuloy yung si Web lang na iwan. Tapos sino pa to? Blueberry, minus 5 ulit, minus 5%. Tapos si Nickel is minus 3%. Pa-breakdown din si Nickel, no? At saka si Converge, minus 2.21%. Kailan? Yun nga mag-e-exit na kasi. Okay, so yun lang. Yung mga nakita natin, tingin tayo ngayon sa galawan, sa global markets. Ito yung nangyari, yung mga US stocks na naman natin. Okay, so grabe So nag more than 20%, 20%, more than 2% yung loss ng US market, 2.7 nung last Friday, 1.87 sa S&P, negative 2.7 sa Nasdaq. So dito sa futures, ganun ulit, most likely. Negative 1.01% sa S&P, Dow Futures, negative 0.66, Nasdaq, negative 1.45. Grabe yung grabe laglagan dito. Tapos sa European stocks, malaki din, no? Halos 2%. Buti na nga lang hindi tayo nasama eh. May may advantage na wala ng foreigners sa market. Ayan. So, wala na nagpo-pull out masyado. And then sa, Asian markets,
So, grabe sa Taiwan, no? -4, Korea -3. So, tandaan natin kapag nag minus 4% ang isang index, kahit sa Philippines, may nagta-times 2 na big caps na nagde-drop times 2 or worst case times 3 pa. So, may mga bumagsak ng 10% sa mga indices nila kapag ganyan. Hopefully, hindi tayo magaya dyan later on. Okay, so kahit dito sa crypto, ganun din, oh, wala. Laglag din. Bitcoin 82K, Ethereum 1.8, XRP 2.06, and BNB balik ulit sa 594. Okay, dami laglag, oh. Sale. So mapulang-mapula, wala kang itulak na bigyan sa mga ano, sa galawan dito. Mukhang shorting na shorting ang labanan. Okay, so balik tayo dito. And konting pasada sa mga individual trending stocks natin. Okay, so unahin natin si PHR at grabe din naman yung ito sumabay sa galawan ng global market. So nung last na review natin dito kay PHR, hindi ko siya nilagyan ng support kasi hindi natin makita dito sa bandang kaliwa yung kanya pinaka support level last time. Tagal na, oh. So talagang down na down tong si PHR natin. So kagaya na review natin last time, hindi ko rin lalagyan ng support to hangga't hindi natin nakikita yung Dow G muna, yung antay natin sa kanya. So, tingnan na lang natin sa bigger picture. Sumadsad ng sumadsad to nung kina Bloom, EI, hindi matuloy yung mga transactions na yun nga binibenta niya kasi itong mga shares niya sa company. So, ayun, breakdown trend siya. Kahit yung bigger picture ng downtrend niya, wala talaga. So, medyo pabuhos. Falling knife sa ngayon itong si PHR. Pwede ba reverse dito? Reverse Fibonacci na lang. Okay, subukan natin para makahanap tayo kahit paano. Pero hindi natin masyadong yung support niya eh. Paano ba gagawin natin dito? Ito, reverse Fibonacci, no? Ayan. So kung reverse Fibonacci ang usapan, ang pinaka-support natin sa kanya, meron ba dito? Wala. So ito yung sinasabi niya. Mukhang sumakto yung dito. Oh. So dito, 0.088. Kailang, ayan, sabi nga natin, hindi pa natin makita yung support niya. So ganyan na lang muna kasi oversold naman na. So baka naman may bounce kahit pa paano for the coming few days si PHR natin. So yun lang. Wala siyang catalyst talaga. Wala siyang buyer. So binibenta na to last time. And wala siyang makitang buyer. So yan. Nagpo-pull out yung kakonti na foreign sell natin, no? Negative 3.79. So laki. 29.61%. So tingnan natin yung 5-minute chart nga pala. Ano ba to? Sudden na buhos o dahan-dahan na buhos? Dahan-dahan na buhos lang siya. So may lumabas lang na uh, player kay PHR walang sumasalo. Kaya malakas po yung drop. Okay? So ingat na lang tayo sa mga medyo mahina kasi yung volume ng market natin. Next, C+, okay, papalubag loob naman. Ayan. So meron tayong konti lang din yung bounce niya, no? Okay. So tingnan na lang natin for the coming few days kung babalik yung sentiment dito kay Plus. Okay. So may konting drawing tayo dito sa kanya na. Okay, so tingnan natin. Nasa support level lang naman siya. No? So maganda yung pinakita niya kahit papaano. Kasi yung RSI natin, huminto ng konti sa pagbagsak. Pero bearish pa rin yung may divergence pa rin yung MACD. Okay. So tingnan natin. May dividends na 2%. Maganda makita. Mag-bounce sa MA20 muna si Plus bago tayo magpakampante sa kanya. Pero ngayon, very good. So nag-up siya ng 3%. And last time dito may 70 million net foreign sale pero may bumalik ko. 22.49 million net foreign buy. Ayan. So intact pa rin yung trend niya. Higher low pa rin, no? Ito yung isang low niya last time nung nagkaroon siya ng konting breakdown. Tapos slightly higher low siya dito sa current price niya. Okay? So tingnan natin. Hopefully para may inabang naman tayo by next week. And PhilWeb, ito malakas pa rin eh. Ang laki pa rin ng volume na ito, kung titignan mo. So nagkaroon nga siya ng nagkaroon nga siya ng very sentiment after ng inverted Dow G. Pero nag Dow G naman lumaban ulit. Tapos for the last 2 days ayan umakyat siya. So ngayon is
Ewan ko lang kasi yung kasabayan niya sa Ciara, hindi na nakapag-bounce eh. So, nandito lang sila kay PhilWeb natin. Maganda yung salon niya, kasi kahit papaano, nasa support, nag-fill the gap lang siya, no? Okay, nag-fill the gap lang. So, may gap kasi dito na maliit. Ayan, finil niya ng ilang araw. So, ngayon, bumabalik siya, 5.56% and 512K net foreign buy. Tingnan na lang natin for the coming few days. So, kung bumalik siya dito, maganda pag makabalik siya dyan. Medyo malaki-laki rin yung bounce na yun. No? So, kung abot siya dyan sa bago mag-press. Kasi ang problema naman natin, may gap naman tayo dito na magsisilbing resistance later on sa 2.9. Okay. Pero anyway, overall is okay nangyari sa kanya. Ayan. So, gaya ng reminders natin, penny stocks tong mga to. So, konting ingat na lang doon sa mga traders. Ayan. Congrats sa mga nakasalo. Last time, 5.56. And then, isa pa sa mga penny stocks natin, si Ma. Okay. Grabe yung galaw na ito. So, ito naman, gagamitan naman natin yung parang forward trend-based Fibonacci. So, kaya lang medyo mataas yung ayun nag-breakout ulit siya, no? So, medyo mataas, hindi natin makita yung Tingnan natin sa 5-minute chart, dahan-dahan din. So, normal lang din yung pag-akyat ng price action. So, ang pinakamalapit na resistance is dito. 0.0009. Ayan. So, congrats pa rin yung mga holders, mga diamond hands. Grabe, lakas ng no? Lakas ng galaw nitong si Ma. Ayan. So, yan na lang gagamitin ko ang support. Ayan. Malapit dito. Ayan, sakto. Sa 0.007. May volume pa rin siya, oh. So, 3.85 million. Pero makita mo dito, oh, buhay pa rin yung volume niya. Kailang watch out pa rin. Kasi overbought pa rin yung stocks natin sa kanya. Okay? Uptrend lahat ng indicators ni Ma. Next, si APX, breakout din. So alam niyo na si mining stocks. So nag-breakout tayo dahil doon sa global prices ng gold. Hopefully, umakyat pa. Kasi nakasabay tayo dito kahit papano. Buti hindi ako nakabenta dito, no? Nagkaroon siya ng drop last time. Gusto ko na rin lumabas dati kasi may around 8% na rin tayo na gain. Pero nag-hold tayo kasi nga yung iniisip ko din yung yun nga, yung global markets. Pag nag-drop na naman yun, gold prices na naman yung aakyat. So, syempre, kapag nahimasmasan na yung yung sell-off sa US market, ito naman yung mga maapektuhan. So, kumbaga, nagpapalitan sila ng lugar. Okay, so nag-breakout siya. Hindi rin yata kaya ng ng chart na. Meron ba dito sa kaliwa? Oh, meron pala. Okay. So currently, okay, sinagad na. So ang pinakamalapit na resistance is dito sa 5.5. Ayan, based dito sa galawan natin sa kanya. Okay? So tignan na lang natin. Hopefully may pitik pa to. Ayan. So meron siyang, malakas din siya. 10.58 million net foreign buy and meron siyang 6.09% na galawan for today's trading. Mabot pa yata to ng halos 8% kanina. Nagsabay-sabay sila si Web, si Ma, MAB, MA, at saka itong si APX kanina umaga. Okay? And then lastly, Vitarich. So, di ba ito yung napansin din natin last time na nagkaroon siya ng breakout doon sa trend niya. Ayan. So, tapos minimension natin may mga volume nga siya dyan. Tapos, maganda yung annual earnings. So, tinuluyan ng i-push yung price action natin. So on the way na tayo, nag-breakout na tayo sa 0.7. So on the way na tayo dito sa malapit sa 0.8. So diyan na lang ako titingin sa kanya. Ayan oh. Mukhang may galaw pa to kasi hindi pa siya masyadong overbought. Tapos okay din yung indicators na RSI at saka MACD formation. So 5.88%. Laki ng volume niya oh. 21 million and meron siyang 826K net foreign sell. Okay? So, ganun na lang muna yung review natin. Yung mga gumalaw kanina na blue chips sa pre-close. Pre-close lang naman siya binomba pero yun nga, mga mining stocks pa rin yung na mayagpag dito sa PSE market. So, meron tayong holiday bukas, so wala tayong trading. Balik na lang tayo by April 2. And third week, di ba?
third week pa yung yung Holy Week natin. So doon ulit siguro tayo makakita ng weakness. Hopefully mangyari kasi ang pangit ng ng global markets, magpuntahan sila sa Philippine markets kasi wala tayong pondo ng foreigners. Tingnan natin by Wednesday. Okay, so yun lang po. At doon sa mga kasama natin, nagsa-celebrate ng Ramadan. Salamat Hari Raya dito sa Malaysia. And bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Budigipik, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo. Okay, so yun lang. Maraming salamat. See you on Wednesday po.